Samantala, handa ang pamilyang nakatira sa gilid ng Ilog Pasig na i-relocate ng pamahalaang lokal ng Pasig City. Ayon naman sa LGU ng Pasig na hindi na kailangang mangamba ang naturang mga pamilya dahil in-city o sa loob din ng lungsod ililipat ang mga ito. Si Sam Ramirez sa detalye. Kung para sa iba, ang maulan na panahon ay magandang pagkakataon upang magpahinga at matulog, para naman sa mga naninirahan sa tabi ng ilog, gaya na lang nila Josephine Seramin at Analiza Rafanan, isa itong parusa dahil di sila makatulog sa pangambang baka tangayin sila ng rumaragasang ilog, gaya na lamang ng dumaan sa Puyo. Kahapon kinabahan kami kasi ang lakas ng ulan, tapos akala namin hindi nahihinto, buti huminto naman. Malalim na kasi, kaya na kami, kinakabahan kami lahat dito. Baka sabi, kala namin naman kami ng aming mga dala sa taas. Tatarantara ako, hinihintay ko lang na, sinisilip ko sa bintana, hinihintay ko lang tumas yung tubig. Tapos, medyo, parang sinusukat ko yung tubig eh. May sukatan ako sa ilog. May isang puno doon, tinitingnan ko yung pagtaas ng tubig. Inuunti-unti ko yung sabi kong, yung itong oras na to, mga 5 dangkal. Sunod oras, tinitingnan ko lagi, nakamonitor sa akin yung tubig. Bukas si Josephine at Analiza sa opsyon na i-relocate sila ng pamahalaan. Panging hiling lang nila, huwag silang ilayo sa kanilang kabuhayan. Isang in-city relocation naman ang inihahanda ng National Housing Authority, Metro Manila Development Authority at ang lokal na pamahalaan para sa kanila at sa daan-daan pang mga pamilya na nakatira sa gilid ng ilog sa lungsod ng Pasig. Sa loteng ito na pagmamay-ari ng MMDA, itatayo ang 2 5-story building bilang bahagi ng unang phase nitong in-city relocation. Ayon sa mga residente, patuloy ang mga isinasagawang pagpupulong at konsultasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Patuloy din ang pagtayo sa gusaling magiging bagong tirahan ng mga informal settler families sa gilid ng ilog sa lungsod ng Pasig. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.